So yung kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa ating stator sa ating mga motor. So kalimitan mga padreng sa pagmumotor, na-encounter po natin na kapag tumatakbo yung motor, kapag mainit yung makina o malayo na po yung biyahe natin, tumitirik yung makina. So na-encounter nyo na po ba yon? May pagkakataon naman po na yung motor natin, kagaya ng mga TMX 125 Alpha, hindi po ba may mga electric starter sila? Kagaya rin po ng mga Rossi. So minsan, pag gumamit tayo ng push start, puro ano lang siya, redundo. Puro redundo lang, ayaw niyang umandar. So na-encounter nyo na po ba yan? Puro redundo lang, ayaw magtuloy ng andar. Pero kapag once na kinik-start natin, one click lang. So marami nagsasabi na mahina lang daw yung battery. So hindi po ganun yun. Napaka-importante na dapat alam natin kung paano natin i-troubleshoot yung mga ganong issue ng motor. So kalimitan po kasi pag hindi nakakuha sa electric starter, pansinin nyo po yung ating high tension wire, manipis na po yung linalabas na kuryente dyan. So kaya hindi nakukuha ng push start, kailangan pa natin tadyakan para lang mapagana natin. So yan ang ituturo ko sa inyo ngayong gabi mga padreng. So yung stator natin mga padreng, dalawang klase po yan. Isang primary, tsaka yung isang, eto pakita ko sa inyo. So pag sinabing primary mga padreng, ito, meron siyang ganyan. Tapos yung kanyang wire, may mapapansin kayo, halos pare-pares lang naman po yan Ito, may black na may red. So pag nakakita po kayo ng black na may red sa ating stator, ibig sabihin po niya mga padreng, primary type po yung ating stator. So meron naman pong isang stator na wala po siyang black na may red. So kagaya po nito, ayan wala siyang black na may red. So yung mga gantong stator mga padreng, ginagamit po ito sa mga battery operated na motor. Kagaya ng Rossi 125. So ano sila, battery operated. Kagaya ng TMX Supremo, battery operated din po yan. So yan ang pag-uusapan natin. So napaka-importante po na malaman na dapat alam po natin na kung paano mag-test nito. So alam nyo po ba kung paano mag-test nito? Gamit lang yung ating digital tester. Lalagay lang natin yun sa resistance. Meron po kasing tamang sukat yan, yung ohms na tinatawag. So pag na-encounter nyo po yung ganun trouble, yung kapag pag malamig, okay naman po yung andar, hindi palyado, pero once na uminit na o tumakbo ka na ng malayo, so papatay-patay na yung motor, pumapalya na. So may kinalaman po dito yun sa ating primary. So ituturo ko na rin po sa inyo na may kinalaman din po yan dito sa ating pulser. Kaya napaka-importante po na yung dalawa na yan, yung ating pulser tsaka yung primary, na dapat alam natin yung tamang resistance po niyan. So kaya wag na natin patagalin. Kung na-encounter nyo po yon, so para po sa inyo itong video na to. So mga padreng, gagamit po tayo ng multi-tester. Ipapakita ko po sa inyo yung tamang reading. So may sinulat ako dito mga padreng para mas madali nyo pong matandaan. So ayan pulser. So, yung pulser po natin, ito siya. So, ito yung ating pulser mga padreng. So, paano po natin malalaman na ito ay good condition pa? So, dapat nagre-range po siya ng 100 pataas. 100 ohms pataas. So, pag nag-below 100 na po yan, possible na papalya-palya na yan, lalo na po pag mainit na po yung makina. So lalo pong bababa po yan yung resistance natin. So kaya pumapalya po yan.
habang umiinit po yan. Ngayon, pagdating naman po dito sa ating primary, so ito yung ating primary mga padreng. Dapat nagre-range po yan ng 300 yung kanyang resistance pataas. So dapat pataas po yan. Once po na bumaba po dyan, mararamdaman nyo na po na pumapalya, mahirap na paanda rin sa push button. Mapapaandar mo lamang yan sa kickstarter. So once po na na-encounter nyo po yun, yung ituturo ko, pwede nyo po i-apply yan mga padreng. So kuha muna tayo ng tester para maipakita ko po sa inyo. Mga padreng, nito lang may na-encounter po ako, may blinag ako na yung tinirik siya nung gabi, TMX 125. Tumirik siya, tapos dinala sa akin kinabukasan. May kuryente naman daw, pero bakit ayaw mandar? So, eto, nandito yung kanyang stator. Ito yung kanyang stator mga padreng. Ito yung kanyang pinagpalitan. Ang issue ng motor niyang to, pumunta siya sa kaibigan niya, tapos nung pauwi na siya, tinirik siya. May linalabas naman daw kuryente yung kanyang, ito yung kanyang primary, yung black na may red, ito. May linalabas naman daw na kuryente, pati dun sa kanyang high tension wire, naglalabas naman. Pero bakit daw ayaw umandar? So, dapat po alam natin yung pagtitest nito para hindi po natin hinuhulaan. Mas madali po natin ma-troubleshoot. Ganon din po yung ating pulser. So, dapat alam natin yung tamang resistance niyan. So, kuha muna tayo ng tester. So, ayun mga padreng, simulan natin. Bali, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng ating pulser gamit yung ating tester. So, napaka-importante po kasi na etong dalawa na yan, yung pulser tsaka yung ating primary, good condition po yan. So, pag wala po sa kondisyon yan, either ititirik kayo o pumapalya po siya. So, ganun din yung ating pulser. So, dapat ang resistance po nito 100 ohms pataas, hindi pababa. So, check na muna natin tong yung lumang stator. Ito yung tinirik yung customer. So, dinala sa atin, nagpalit tayo nito. So, sa kasamaang palad, hindi tayo binayaran ng langis tsaka ng stator. So, sa kanya to. Magte-test drive lang daw, hindi na bumalik. So, nagtiwala naman tayo. So, di bali siya na may magdadala nun. So, itest na muna natin yung kanyang pulser kung good condition yan. So, dito sa wire, may makikita tayong green tsaka blue. So, yung blue, positive, yung green, negative. So, gamit tayo ng tester. Yung red, positive, yung black, negative. So, ayan. I-test natin yan. Dapat 100 pataas. So, lagay natin dito sa blue. Ayan, sa blue. Yung isa naman sa green. Laglag. Ayusin natin. Ayan. Nakikita po ba yung reading? Lagyan natin ilaw. So, ayan. Saksak natin. So, ayan mga padreng, yung reading niya, 111. So, kapag uminit po yan, bumababa yung reading. So, possible na pumalya po yan. So, dapat 100 pataas. So, yan, medyo good pa naman yan. Pero pag bumaba ng 100, palyado na po yan. So, ito yung lumang stator, yung tumirik yung customer. So, nasa vlog po natin to na pinalitan natin. So, check naman natin yung bago. So, ito bago siya. Ganon din yung blue tsaka green. So, yung positive na test proof natin sa blue. Sundutin natin itong kulay green. Dapat 100 pataas. So, ayan ang kanyang reading, oh. Teka lang, ayusin natin. Nakikita po ba? Ito, sa green. Oh, ayan po ang kanyang reading mga padreng. 143. So, good na good po yan.
good na good tong ating pulser. So ito yung luma, ito naman yung isang bago. I-check natin. So dapat hindi bababa sa 100 ohms. So yung blue tsaka yung green. So negative yung green, yung blue, positive, pulser. So yung black dito sa kulay green. So check natin. So 135 siya mga padreng. So good din po to. At least 100 pataas. So ganun po yung pagtetest ng ating pulser mga padreng. Hindi dapat bababa sa 100 ohms yan. So pag bumaba yan, kalimitan na minsan din na natin mapaandar, o kaya kapag malamig, maganda yung andar. Kapag uminit na, palyado na or tumitirik. So yan po yan, yung pulser, may kinalaman po yan. So i-check naman natin mga padreng yung ating primary. So kung primary type yung motor, yung stator, so para sa inyo itong video na to, in case na na-experience nyo nga, tulad nga ng sinabi ko na gumagamit ka ng electric starter, ikot lang ng ikot yung makina pero ayaw naman umandar. So kailangan mo pang i-kick start para umandar. So ito po yung nagiging problema niyan, yung ating primary. So ito. So i-check natin, dapat 300 ohms pataas po ito. Ulitin ko po, 300 ohms pataas. So i-check natin. So ito yung kanyang primary. Ito. Black na may red. So saksak lang natin yung positive ng ating, sabi ko nga po sa inyo, 300 pataas. So ayan. So itong isa, negative. So yan ang kanya reading mga padreng. So nakikita nyo po 179. So talagang sira na po yung kanyang primary. Tulad nga po ng sinabi ko, dapat nagre-range siya ng 300 ohms pataas. So papatunayan ko po sa inyo na ito sira na. So pinalitan natin to at umukay na yung motor. So papakita ko po sa inyo na dapat 300 ohms pataas. So ito bago siya. Ayan, bago. Papakita ko po sa inyo na good condition po yung ating stator kapag nag-range po siya ng 300 ohms pataas. So to. Yung black na may red sa positive. Tapos ito, lagay natin sa negative. Dito. Tikit natin, dapat 300 pataas. So lagyan natin ilaw. So yung mga padreng, 466, 69, 80, 470. So ganyan po dapat, 300 ohms pataas. So nag-stable ng 465. So ganun po yung pagtitest niyan mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan. So kapag ayaw gumana sa push start, sinasabi nila lobat lang yung battery. So hindi po dun. Dapat alam natin i-test yung ating primary tsaka yung ating pulser. O check naman natin yung isa. Ito bago din to. So hanapin natin yung black na may red. So ito black na may red. Lagay natin yung positive. Yan. Tapos tong isa dito, ilawin muna natin dito sa negative. 400, 500, 512. So nakita nyo naman mga padreng. So yung dalawa na yan, good dyan. So ito nga yung palpak. So palpak din yung may-ari. Tinakbuhan po tayo, hindi nagbayad. Panginoon na yung bahala dun sa kanya. So yan yung kanya reading, yung luma. Below siya ng 300. So yung mga padreng, sana may natutunan po kayo in case na
gumagamit tayo ng electric starter, tapos ayaw magtuloy ng andar, may kuryente naman pero malakas naman yung battery, ayaw magtuloy, so may kinalaman po yung ating stator dyan. So i-check po agad natin yung kanyang resistance kung tama ba. So kapag pulser 100 pataas, kapag primary 300 pataas. Mga padreng, kung nagustuhan nyo po yung ganitong video, huwag nyo pong kalimutan paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin po para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo mga padreng. God bless at mabuhay po kayo.